Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa Haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng ating pong 40 araw na paghahanda o Kwaresma. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Dahil sa matinding pagkauhaw sa ilang, sinumbatan ng mga Israelita si Moises at ang Diyos. Pinabukal ng Diyos ang tubig mula sa bato upang may mainom sila. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na uhaw ng mga Israelita, kaya't sinumbatan nila si Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop?" Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon, "Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin." Sumagot ang Panginoon, "Magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao." Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba, dahil sa dooy nagtatalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, Panginoy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ulitin po natin. Panginoy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginoy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa niyong inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng iyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginoy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganap na nahahayag kay Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang ating pag-ibig ng Diyos
ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Tumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, ang uminom ng tubig na ito'y muling mabubuhay. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala po akong asawa," anang babae. "Tama ang sinabi mong wala kang asawa," tugon ni Jesus. "Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba.
sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Dumating ang sandaling iyon, ang kanyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya'y kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, "Rabay, kumain na po kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkaing hindi ninyo alam." Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghahasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihang, iba ang naghahasik at iba naman ang nag-aani. Tinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagal ang iba at kayo ang nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patotoong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa haba ng ating pong kwento sa Ebanghelyo, hanggang saan ang inyong nakayang tanggapin? Umpisa lang, tapos wala na, lutang na ulit. Hanggang saan ang kwento na inyo pong matatandaan? Sige, mag-usap muna kayong magkatabi. Hanggang saan ang naaalala ninyong kwento? Minsan kayo sa kahabaan, madaling mapukaw, madaling maagaw ng mga iniisip natin. Kung anong pupuntahan mo mamaya, anong lulutuin mamaya, anong inaalala mo mamaya. Kaya tuloy, nakakalimutan natin lagi yung kung ano ang aral na nais na ibigay sa atin ngayon. Tayo po ay nasa 3 linggo ng atin pong paglalakbay. Iba't ibang lugar, iba't ibang venue o destinasyon ang ating pong pinupuntahan o kung saan tayo dinadala ni Jesus para ipaunawa lang sa atin at maipaintindi kung gaano tayo kahalaga, kung gaano tayo
kamahal ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Tinan po, balikan ko lang ng konti, no? Kasi iba pag 6 a.m., yung batch ng 6 a.m., yan, medyo mga senior na yan, no? Kaya kahit anong tanong ko, hindi na naman makakasagot yan. Kaya dito na lang ako, no? Review lang tayo ng konti. Nung unang linggo, tayo po ay dinala sa isang disyerto at ipinaalala sa atin yung karanasan ni Jesus na maging si Jesus ay tinukso. Maging si Jesus, ha? At ang bawat panunukso na kanyang naranasan ay naranasan at nararanasan natin ngayon. Pero hindi ibig sabihin, hindi natin kakayanin tanggihan o labanan ang inaalok ng tukso. Tukso sa kapangyarihan, tukso sa kayamanan, tukso sa kasikatan. Itong tatlong ito, no? Favorite itong gamitin ng demonyo. Ikalawang linggo, dinala naman tayo sa bundok kung saan ipinakita sa mga alagad ang kaluwalhatian ni Jesus, yung pagbabagong anyo. Pero importante doon ay yung mensahe na sinabing, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. O ngayon naman, punta naman tayo sa isang bayan sa Samaria. At specifically, yung lugar na kung saan mayroong balon ni Jacob. Anong meron sa balon? Tubig. No? Balon. Naupo si Jesus doon sa balon kung saan paparating ang isang Samaritana, isang babae. Pag sinabing Samaritana, itinuturing ito ng mga Hudyo na makasalanan. Outcast, hindi pinapansin, mababang uri. Samaritana na, babae pa. Pero dito po ay rinake ni Jesus yung kultura o yung batas nila na bawal makipag-usap ang isang lalaking Hudyo sa isang babaeng Samaritana. Pero tinanggal yun ni Jesus. Siya mismo ang nag-initiate. Siya mismo ang nanguna para makipag-usap sa babaeng ito. Na kung titingnan natin sa konteksto natin, nasa balon, ang babaeng ito ay may pagkauhaw. Tanungin niyo nga ulit yung katabi ninyo, uhaw ka ba? Pwede, saan ka uhaw? No? Saan ka nauuhaw? Kung yung panunukso, uhaw ka ba sa kapangyarihan? Uhaw ka ba sa pera? Uhaw ka ba sa pansin? Saan dyan? Kasi pag hindi mo natukoy kung saan ka uhaw, hindi mo malalaman na lumulubog ka na sa pagkauhaw na yan na umaabot sa pagtalikod natin sa Diyos. Kasi nga, yung pagkauhaw, ipipilitin mong mapahid o matanggal yung iyong pagkauhaw. Tingnan natin yung mga karanasan natin. Kung uhaw ka kasi ito pong babae, narinig nyo naman, no? Sabi dito, nung sinusubukan ni Jesus na sabihin, sige, umuwi ka, dalhin mo dito yung asawa mo. Sabi, wala po akong asawa. Oo, wala kang asawa. Pang-anim na yung lalaking kinakasama mo. Kinakasama. Malinaw yon, no? Pag hindi kasal, kinakasama yan. Hindi yan asawa. Kahit may anak pa, kahit may anak pa, hindi mag-asawa yan. Kinakasama ang tawag dyan. Live-in partner, yan.
Pero sabi nga, nakailang lalaki itong babaeng ito na para sabihin natin, palipat-lipat, papalit-palit, o pwedeng yung ibang lalaki namatay na, yung ibang lalaki iniwan na siya, o kaya tinapos na yung relasyon. Pero hindi siya natitigil na maghanap ng lalaki. Kasi nga, may pangangailangan siya sa lalaki, uhaw sa lalaki, uhaw sa pagmamahal, uhaw sa pansin. Ano niyo ulit yung katabi ninyo, uhaw ka ba? Tingnan natin, no? Kasi tanging si Jesus, no? Tanging si Jesus ang pumawi ng pagkauhaw ng babaeng ito. At sinasabi din sa atin, si Jesus lang din talaga ang makapagpupuno ng ating mga pagkauhaw. Yung ating mga hinahanap, na kahit anong gawin natin, kahit ilang galon ng pundador, ng emperador, ang inumin mo, hindi mapapawi yung pagkauhaw mo yan. Hahanap at hahanap ka, dadagdag ka ng dadagdag lang dyan. Dati isang bote lang, ngayon isang case na. Bukas 3 case na. Kasi meron kang hinahanap lagi. Kahit na pagkauhaw mo na naboboard ka, gusto mo lang naman maglibang, kaya dati karakrus lang, ngayon kasino na. Kasi binabalik-balikan mo yung akala mong makakapawi ng pagkauhaw mo. Lalo tigit sa relasyon, sa lalaki man o sa babae, magpapapalit-palit ka lang, pero hindi mo matukoy bakit may kulang. Yung hindi na fulfill, no? Yung hinahanap mo, hindi talaga eh. At ang sinasabi sa atin, ito lang talaga, si Kristo lang talaga. Kapag natanggap mo o tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, sapat na yan at masasabi mo, okay na ako. Tanong, tinanggap na ba natin si Jesus? Kahit nagsisimba tayo, kahit ano pang debosyon ang ginagawa natin, pag hindi mo tinanggap si Jesus, hahanap at hahanap ka ng lalaki. Papatol sa iyo o papatulan mo. Hanap ka ng hahanap ng kung anumang bisyo na inaakala mo magpapasaya sa iyo. Hindi pa naman buti, ha? Kaya nga nasa panahon tayo ng Kwaresma para mas magkaroon tayo ng malalim na pagninilay. Kapag pagnilayan natin at nakita na natin kung saan tayo dinala ng ating mga pagkauhaw, umalik tayo sa Diyos. Tanging si Jesus ang papawi ating mga pagkauhaw sa buhay. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tunay ngang ang ating Panginoon, ang ating manunubos. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang tayo makasalok sa tubig ng buhay. Siyang papawi
sa ating pagkauhaw. Ang ating itutugon, O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahan upang maging daluyan sila ng tubig ng buhay sa kanilang paglilingkod sa kawang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pukawin mo ang pagkauhaw sa tapat na paglilingkod ang aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila'y maging maawain at mapagmalasakit sa mga mamamayang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal ng pag-ibig nawa ang bawat pamilya upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa, Ama, ang aming mga minamahal na yumao ng tubig ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tinataas din namin ng mga kapatid namin nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng aming pamayanan at ang aming mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alala sa bawat pagpupuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng pusang matangkilik, tungkuling nabanal. Buksan ang aming palad, sarili marialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria. Kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya'y sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masiding hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi, et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Huwag ng lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay namuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Inihiling namin kami ihadiya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Palad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesu Kristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulan. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesu Kristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang ating pong second collection ay para sa alay kapwa. Ba't sadyang may kapwa ang sarili? Dapat kainan ng pagsisilbi at namangha ligaya'y dadalisay magsakapwa buhay-buhay taalan. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyan pagmamahalan, unang-unang batas ng kabanalan. Bawat galing sa paglingap, laging naghihirap. Tandaan, ganyan pagmamahalan, unang-unang batas ng kabanalan. Sa darating na linggo, 19 ng Marso, tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas sa mga tatay
bilang paggunita kay San Jose, araw ng Lunes, 20 ng Marso, kapistahan ni San Jose. Ang pagbabasbas sa mga tatay ay pagkatapos ng ika-6 na gabing misa. Dahil ang mga ama ay haligi ng tahanan, iniimbitahan na makasama nila ang kanilang mag-anak. Ang ating simbahan, ang Nuestra Señora de la Soledad, ay nagnanais na magbigay ng tulong sa ating mga kapatid na Aita sa Porac, Pampanga. Sa mga gustong mag-abot ng tulong, maaari po kayong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.